Ang pagbaba ni Eshnad at ang binhi ng dilim. Bumukas ang kalangitan. Hindi ito hiwa ng kidlat, ni luha ng ulap, kundi isang liwanag na bumagsak mula sa Devas. Sa gitna ng pagkawasak ng kalupaan, bumaba si Eshnad, ang sugo ng liwanag, ang anak ng ipinagbabawal na pag-ibig ng mga bathala. Sa bawat hakbang niya sa mundo ng mga tao, ang lupa ay nanginginig at ang hangin ay tila napapahinto sa paghinga. Ngunit hindi nag-iisa ang kanyang pagbaba. Sa kailaliman ng anino, naroon si Bathalang Gargan, ang sakim na nilalang na minsan nang nagtangkang lunukin ang liwanag ng mga bathala. Nang masilayan niya si Eshnad, ngumiti ang dilim. Alam niyang ang liwanag na iyon ay sapat upang muling buuin ang kanyang kapangyarihan. At kaya't umatake siya. Isang malawak na anino ang bumalot sa kalangitan. Sinikap ni Gargan na sipsipin ang liwanag ni Eshnad. Pilitin itong mapailalim sa kanyang kawalan. Unti-unting nababalot ng kadiliman ang katawan ni Eshnad. Ngunit bago pa tuluyang masakop, gumawa siya ng isang pasya. Isang pasyang magpapabago sa kapalaran ng mga kaharian. Sa huling sandali, pinaputok ni Eshnad ang kanyang sariling liwanag. Isang pagsabog na hindi sumira, kundi nagpalaya. Ang liwanag ay hindi naglaho. Sa halip, ito'y naglakbay pa itaas, tumagos sa pagitan ng mga ulap at dimensyon, at bumalik sa Devas. Doon, sinalubong ito ng kamay ng langit, ni Bathalang Kasyopea, na tahimik na nagmasid sa lahat ng pangyayari. Nabigo si Gargan. Walang liwanag na kanyang nasamsam. Walang kapangyarihang kanyang nakuha. Tanging galit at hungkag na pangarap ang naiwan sa kanyang mga kamay. Ngunit hindi pa tapos ang kanyang balak. Sa gitna ng mga guho ng mga kahariang winasak ng mga sangigre, isang bagong ideya ang sumibol sa isipan ni Gargan. Muling itayo ang isang kaharian, isang lupain na magsisilbing sentro ng kanyang pagbabalik. Tinawag niya ang lupa, inutusan ang anino, pinilit hubugin ang bato at hangin. Ngunit sa bawat pagtatangkang itayo ang kaharian ng Eteria, nabibigo siya. Ang mga haligi ay gumuho, ang lupa ay tumatanggi, at ang hangin ay hindi sumusunod. Doon niya napagtanto ang katotohanan. Ang kaharian ng Eteria ay hindi kayang itayo ng dilim. Tanging si Bathalang Ether lamang ang may kapangyarihang bumuo nito. Isang kapangyarihang wala si Gargan at kailanman ay hindi niya magkakaroon. Sa sandaling iyon ng pagkabigo, may gumapang na presensya mula sa anino. Isang ahas, may matang kumikislap ng sinaunang talino at panlilinlang. Lumapit ito kay Gargan at sa mahinang tinig na parang bulong ng tukso, nagsalita. Hindi mo kailangang mag-isa, Bathalang Gargan. Huminto si Gargan. Nakinig. May isang nilalang, pagpapatuloy ng ahas. Anak ng dugo at alingaw-ngaw. Anak ni Avria, ang may kakayahang maging kakampi mo. Binanggit nito ang pangalan, isang pangalang bihira ng bigkasin, Blokhar. Isang nilalang na hindi ganap na liwanag at hindi rin lubos na dilim. Isang tagapangalaga ng hiyas na isinilang sa huling awit ng pagkawasak. Isang puwersang, kung mahikayat, ay maaaring maging susi sa muling pagbangon ng anino. Sa unang pagkakataon, matapos ang kabiguan, muling ngumiti si Gargan. Hindi dahil siya'y nagtagumpay, kundi dahil may paparating na bagong digmaan. Ang pinagmulan ni Blokhar ang anak ng huling awit. Bago pa man magkaroon ng mga kahariang tinatawag na liwanag o dilim, may isang diwata na isinilang mula sa tunog ng paglikha. Si Avria, ang diwatang tagapangalaga ng himig ng daigdig. Siya ang unang nakarinig ng tibok ng mundo, ang unang umawit ng mabuo ang lupa at kalangitan. Ngunit ang kapangyarihan ni Avria ay may kapalit. Sa bawat awit ng paglikha, may kasunod na awit ng wakas. At sa huling gabing humina ang tinig ng mundo, doon isinilang ang kanyang anak, Blokhar. Hindi siya isinilang sa liwanag, hindi rin sa dilim. Si Blokhar ay isinilang sa katahimikan
Matapos ang huling tunog, walang kulog, walang liwanag. Tanging isang mahina ngunit malalim na alingaw-ngaw ang umalingasaw sa kawalan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Avria ang katotohanan. Ang anak niyang ito ay hindi tagapagdala ng awit, kundi tagapag-ingat ng huling awit. Habang lumalaki si Blokhar, napansin ni Avria ang kakaibang sumpa at biyaya sa kanyang anak. Kapag nagsasalita si Blokhar, ang hangin ay nanginginig. Kapag siya'y umaawit, ang mga tunog ay hindi nawawala. Bumabalik, paulit-ulit, mas malakas, mas masakit. Ngunit kapag siya'y tumahimik, ang buong paligid ay napapatahimik rin. Nakita ito ng mga bathala at sila'y natakot. Sa pagtanaw nila, ang isang nilalang na kayang pumatay ng tunog ay balang araw makakapigil sa awit ng paglikha mismo. Kaya't sa lihim na pasya ng Devas, itinuring si Blokhar bilang isang banta sa balanse. Isang gabi, habang umaawit si Avria upang patahimikin ang mundo, dumating ang mga sugo ng Devas. Hindi nila sinira si Blokhar sapagkat hindi siya kayang sirain. Sa halip, pinaghiwalay nila ang ina at anak. Si Avria ay ibinilanggo sa pagitan ng mga dimensyon, sa lugar kung saan walang tunog at walang oras. Si Blokhar naman ay ibinagsak sa kalupaan. Ngunit hindi siya iniwan ng walang pamana. Bago tuluyang mawala si Avria, hinugot niya mula sa sarili ang isang hiyas. Isang batong isinilang mula sa huling tibok ng kanyang tinig. Isang hiyas na may kakayahang mag-imbak ng tunog, alaala, at kapangyarihan. Iyon ang Ekhorix, ang hiyas ng huling awit. Lumapag si Blokhar sa mundo ng mga tao, sugatan ngunit buhay. Sa kanyang kamay, ang Ekhorix ay kumislap, hindi bilang liwanag, kundi bilang pangako. Pangakong balang araw, ang kanyang katahimikan ay magiging sandata. Lumaki si Blokhar bilang isang anino sa mga guho. Hindi siya hinabol ng liwanag. Hindi rin siya tinanggap ng dilim. Siya'y natutong mabuhay sa pagitan. Pinapakinggan ang mga naiwang sigaw ng digmaan, ang mga huling hininga ng mga kahariang bumagsak. Doon niya natutunan ang kanyang layunin. Hindi siya isinilang upang lumikha, hindi rin upang sumira, kundi upang magpasya kung alin ang huling aawit. At kaya't nang dumating ang bulong ng ahas kay Gargan, ang pangako ng kapangyarihan at muling pagtatayo ng kaharian, hindi agad tumugon si Blokhar. Sapagkat alam niya, kapag nagsalita siya, may isang mundo ang tatahimik. At sa sandaling piliin niyang pumanig, ang huling awit ay tuluyan ng aawitin. Ang revelasyon ni Cassiopeia. Ang lihim ng huling awit sa Devas, kung saan ang liwanag ay hindi nasusukat ng araw at ang oras ay hindi umiiral. Nakatayo si Bathalang Cassiopeia sa harap ng balintataw ng walang hanggan. Isang salamin ng kapalaran na tanging mga bathala lamang ang maaaring silipin. Tahimik ang langit, ngunit ang katahimikang iyon ay hindi payapa. Sa sandaling hinawakan ni Cassiopeia ang balintataw, isang tunog ang umalingaw-ngaw. Mahina, basag, ngunit pamilyar. Hindi ito liwanag, hindi ito dilim. Isa itong eko. At doon niya nasilayan ang katotohanan. Sa gitna ng kawalan, isang nilalang ang nakatayo. Hawak ang isang obsidian na hiyas na may kumikislap na lila. Sa bawat pintig ng hiyas, ang mga alaala ng mundo ay umaalingaw-ngaw. Mga digmaan, mga panalangin, mga huling hininga. Iyon ang Ekhorix. At ang humahawak nito ay si Blokhar. Napaurong si Cassiopeia. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkilala. Anak ni Avria, bulong niya, habang ang liwanag sa kanyang paligid ay bahagyang humina. Noon pa man, alam niya ang kapalaran ng diwata ng himig, ngunit hindi niya inakalang ang huling awit ay magkakaroon ng tagapagdala. Sa patuloy na pag-ikot ng balintataw, nakita niya ang mas malalim na katotohanan. Si Blokhar ay hindi isinilang upang pumili ng panig. Siya ay isinilang upang tapusin ang awit. Anumang awit iyon. Kung ang liwanag ang mananaig,
Si Blokhar ang huling tutunog bago manahimik ang dilim. Kung ang dilim ang magwawagi, si Blokhar ang huling sigaw bago tuluyang mapatay ang liwanag. Sa bawat hinaharap na kanyang nasilayan, iisa ang hindi nagbabago. Kapag umawit si Blokhar, may isang anyo ng kapangyarihan ang magwawakas. Nakita rin ni Cassiopeia ang isang mas masakit na katotohanan. Hindi maaaring patayin si Blokhar, sapagkat ang kamatayan ay katahimikan, at siya ang nagmamay-ari ng katahimikan. Ang sinumang magtangkang pumatay sa kanya ay tanging magpapalaya sa kanyang tinig sa buong sansinukob. Kung gayon, wika ni Cassiopeia, habang isinasara ang balintataw, hindi siya kaaway at hindi rin siya kakampi. Si Blokhar ay isang hatol, isang sandatang hindi pwedeng gamitin ng basta-basta, isang nilalang na hindi dapat mahulog sa kamay ni Gargan, sapagkat kung ang dilim ang magdidikta ng huling awit, walang kahariang muling mabubuo. Sa sandaling iyon, gumawa si Cassiopeia ng isang pasya na ikinagulat maging ang mga batahala ng Devas. Hindi niya haharapin si Blokhar. Hindi niya rin siya sisirain. Sa halip, itatago niya ang liwanag. Ang liwanag na minsang pinaputok ni Esnad. Upang kung dumating ang araw na umawit si Blokhar, may isang liwanag na makikinig. At bago tuluyang maglaho ang liwanag sa balintataw, narinig ni Cassiopeia ang isang huling bulong, hindi galing sa hinaharap, kundi mula sa kasalukuyan. Kapag tumahimik ang lahat, doon mo maririnig ang aking tinig. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang bathala ng langit ay nagduda. Hindi sa kapangyarihan, kundi sa kung nararapat bang tapusin ang awit ng mundo.